ang pag-ibig ng Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo ay inutusan na magmahal. Do not judge. Hindi natin kailangan i-point out ang kasalanan ng kapwa natin. Dahil miserable na sila nang nahulog sila sa kasalanan. Trabaho ng Holy Spirit na i-convict ang mga tao sa mga kasalanan nila. Hindi natin yung trabaho. Tayo ay tumanggap ng grasya ng Diyos. Kaya dapat lamang na maging daluyan tayo ng grasya ng Diyos sa mga taong wasak at sugatan. Kapag nasasaktan natin ang puso ng kapwa natin, nasasaktan din natin ang puso ng Diyos dahil namatay din ang Panginoon para sa tao. Meron ba dito na ayaw maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos? Yung message na to tungkol sa pagsamba sa pakiramdam. Ito yung banner na sangkalan ng pag-promote ng same-sex marriage, abortion, okay lang lahat ng kasalanan kay God. Kahit hindi magbago ang sistema ng buhay mo, okay lang na manatili na makamundo at makasalanan. Tao lang tayo, hindi tayo perfect. Hindi nakikita ng Diyos ang mali natin dahil sobra-sobra ang pagmamahal niya. Mas malaki pa sa universe. Oo, God is love. God is loving. God loves you. And God is also holy. God is righteous. God is wrathful. The holy God will never tolerate sin because He is holy, holy, holy. May unity ang Trinity. Jesus didn't came to abolish the law. Mas malawak ang isip ng Diyos kaysa sa atin. God is omniscient. Meron dong magagandang bagay na pinagkakait sa'yo ng Diyos. Ganon ang mensahe ng ahasay din. Ang nasa Word of God, may mga bagay doon na maganda sa paningin mo at pwedeng masarap sa pakiramdam mo, pero ang dulo ay kamatayan. Walang anumang mabuti na hiwalay sa Diyos. Hindi natin pwedeng gamitin ang Word of God laban kay God. Hindi natin pwedeng kasangkapanin yung grasya ng Diyos para i-excuse yung mga kasalanan natin. We do not glory in sinning. We do not glory in submitting to our selfish desires. Hindi yung feelings natin ang identity natin. Hindi tayo perfect. Magkakasala pa din tayo habang nabubuhay tayo. Sa katawan tayo na naka-incline na sundin ang gusto ng katawan, imbis na gusto ng Holy Spirit. The more na inaaral natin ng Bible at humihingi ng tulong sa Diyos through prayer, the more na dapat mas marirealize natin gaano kadakila ang Diyos at gaano tayo kawalang kwenta. Mas nare-realize natin gaano tayo kawalang kwenta, mas lumalalim ang pagkaunawa natin sa grasya ng Diyos at pag-ibig niya. May nabanggit ako na walang kwenta, baka ma-misinterpret. Hindi ibig sabihin no na magpapakadorma tayo na super willing na tapak-tapakan ng mga abusado. Kahit anong issue, mabigat man, check natin ang mga prinsipyo ng Biblia. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Kung kailangan niya tayo, hindi siya Diyos. Mahal tayo ng Diyos dahil siya ay mapagmahal. Hindi yun dahil sa atin.
Ang deserve lang natin ay galit ng Diyos dahil sa sinful nature natin. Umaasa lang tayo sa awa ng Diyos araw-araw. Hindi natin dapat tinitwist ang Word of God para mag-fit sa mga gusto natin. Yung Ama namin, sundin ang loob mo. Kalooban daw nino? Now, love is love. Do not judge. Pagiging tama o sablay ito depende sa context ng mga idudugtong. Love according to God's character. Do not judge out of selfishness. Instead, test everything under God's word. Be humble before the Holy God. Kahit relatable, kahit umiiyak yung mga tao, feel na feel nila, sensational yung testimony, nakaka-touch, parang entertainment, pwedeng basura. Kung di ka sang-ayon sa gusto ko, sa ginagawa ko, nasasaktan mo ang feelings ko. Ikaw ang masama kasi nasasaktan mo ang feelings ko. Ginajudge mo ako. Pharisee ka. Legalistic ka. Bookish. Churchy. Banal-banalan ka. Ayaw ni Jesus sa Pharisee. Mas mainam na maging mabait kaysa tama. Ang kasuot ng paglista topic na biglang personal na yung atake imbis na dun sa maling ginagawa. This is about turning grace into lawlessness. I-excuse at pag-approve sa makasalanang pamumuhay. Ang tinutukoy dito ay pag-ibig na hiwalay sa Diyos, di yung pag-ibig na galing kay Lord. Pag-ibig yon na galing sa gusto lang ng tao para ipilit yung gusto. Pag-ibig sa sistema ng mundo na laban sa Diyos. Pag-ibig sa kung ano ang gusto mo. Dahil maiksi lang ang buhay at minsan lang tayong bubuhay dito. YOLO. Yung Word of God, suggestion lang yon. Okay lang kahit di ka nagbabasa ng Bible o nagpa-pray. Religion yun eh. Mas importante, yung emotional connection natin kay God. Just ang ibig sabihin ng word base sa gusto natin. Pagsamba to sa feelings, experience, warm feeling inside. Patok na turo guide sheet. Kung may gusto kang idagdag, share mo sa comment section.